Habang papalapit na ang taong 2026, marami sa atin ang nagsisimulang magtanong, bakit parang hirap pa rin akong makaipon kahit may trabaho naman ako? Kung isa ka sa mga gustong baguhin ang takbo ng pinansyal na buhay bago matapos ang taon, tamang-tama ka sa video na ito. Ang pagpasok ng bagong taon ay hindi lang panahon ng New Year, New Me, kundi dapat ay New Year, Wiser Me. Sa panahon ng taas presyo, inflation at gastos na walang humpay, hindi sapat ang basta kumikita ka lang. Kailangan mo ng smart money moves, mga diskarte at habits na magpapalago ng pera mo, magpapagaan ng gastos at maghahanda sa iyo sa mga darating na buwan ng 2026. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga konkretong hakbang kung paano ka makakagalaw ng matalino sa pera mo bago pa pumasok ang bagong taon. Hindi lang ito puro teorya. Bibigyan kita ng mga tunay na halimbawa at simpleng gawain na pwede mong simulan kahit ngayong buwan pa lang. Number 1. Review spending habits. Bago ka tumalon sa mga bagong plan at financial goals para sa 2026, huminga ka muna ng sandali at balikan natin ang 2025. Tanungin mo ang sarili mo, saan ko nga ba nailagay ang perang pinaghirapan ko buong taon? Marami sa atin, dumadaan ang buwan ng hindi namamalayang ubos na pala ang sahod bago pa man dumating ang next payday. At madalas, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil kulang tayo sa awareness kung saan napupunta ang pera. Halimbawa, subukan mong gumawa ng simpleng spending review. Ngayong buwan, kumuha ng notebook o gumamit ng budget tracking app, ng money manager, wallet, o kahit Google Sheets lang. Isulat mo lahat ng gastos mo sa nakaraang 3 buwan. Mula sa kape, pamasahe, grab food hanggang sa online shopping. At habang tinitingnan mo ito, baka mabigla ka. 30% pa lang ng sahod ko napupunta sa pagkain sa labas. O ang laki pala ng gastos ko sa mga small purchases na hindi ko napapansin. Doon mo makikita kung saan dumudugo ang bulsa mo. At yun ang unang hakbang para maging matalino sa pera. Ang punto dito ay, hindi mo mababago ang hindi mo alam. Kaya bago ka magtakda ng bagong financial goals, kilalanin mo muna ang flow ng pera mo. Ang simpleng awareness na ito ang magiging sandigan para mag-adjust ng lifestyle, magbawas ng gastos at makagawa ng mas epektibong diskarte sa taong 2026. Number 2. Set smart goals for 2026. Marami ang nagsasabing, gusto kong mag-ipon sa 2026. Pero kung tatanungin mo, magkano? O kailan mo gustong maabot yan? Kadalasan, wala silang malinaw na sagot. At kaya sa huli, nananatiling pangarap lang ang pag-iipon. Ang sekreto ng mga taong nagtatagumpay sa pera ay hindi lang sa dami ng kita, kundi sa linaw ng kanilang goals. Hindi pwedeng general lang. Dapat smart, specific, measurable, achievable, realistic, at time-bounded. Halimbawa, imbes na mag-ipon ako, mas maganda kung ganito. Mag-iipon ako ng 20,000 pesos emergency fund bago ang June 2026. Mas malinaw, mas may direksyon. At para hindi ka nakaka-overwhelm, hatiin mo ito sa maliliit na target. Kung 20,000 pesos ang goal mo, kailangan mo lang magtabi ng 3,333 pesos bawat buwan o 111 pesos bawat araw. Tingnan mo, biglang naging mas doable, di ba? Ang punto dito ay, ang malinaw na layunin ay parang mapa. Ito ang magtuturo sa iyo kung saan ka patungo. Kaya bago ka magtanim ng bagong diskarte, siguraduhin alam mo kung ano ang gusto mong anihin. At sa ganitong paraan, bawat gastos mo o bawat ipon ay may direksyon. Hindi basta sabog o pakiramdam lang. Number 3. Start an extra income stream. Kung gusto mong mag-level up sa 2026, hindi sapat na umaasa lang tayo sa iisang source ng kita. Tandaan mo, sa panahon ngayon ng taas presyo, dagdag gastos at pabago-bagong ekonomiya, ang isang source of income ay hindi na sapat. Kailangan mong magkaroon ng Plan B.
o mas tamang sabihin, extra income stream. Halimbawa, hindi mo kailangang magtayo agad ng malaking negosyo. Pwede kang magsimula sa maliit pero consistent na sideline. Kung may talent ka sa pagsulat o graphic design, subukan mo ang mga online freelancing sa platforms tulad ng Upwork o Fiverr. Kung mahilig ka sa pagbebenta, pwede kang mag-resell ng mga trending items sa online, gaya ng skincare products, accessories, o kahit pre-love items mo. At kung mahilig kang magbahagi ng kaalaman, baka ito na rin ang panahon para simulan ang digital content creation, tulad ng YouTube, TikTok, o online coaching. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking peranan. Ang mahalaga ay magsimula ka. Kahit 500 hanggang 1,000 pesos extra income kada buwan, kapag tinotal mo yan sa isang taon, aabot ng 6,000 to 12,000 pesos. Ibig sabihin, may pang-emergency fund ka na o pambayad ng utang. At galing lang yan sa extra effort mo tuwing weekends o sa oras ng pahinga. Ang extra income ay hindi lang dagdag pera. Ito ay dagdag seguridad at kapanatagan. Habang may isa pang pinanggalingan ng kita, mas nakakagalaw ka ng may kumpiyansa, kahit mawalan ka ng trabaho o biglang tumaas ang mga bayarin. Number 4. Cut the financial dead weight. Minsan, hindi mo kailangang kumita ng mas marami. Ang kailangan mo lang ay itigil ang pagtagas ng pera. Maraming Pilipino ang nagsasabing, kulang ang sahod ko. Pero kung tutuusin, hindi kulang ang kita. Marami lang tayong bitbit na gastos na hindi na natin napapansin. Ito ang tinatawag nating financial dead weight. Mga bagay na kumakain ng pera mo, pero hindi mo naman talaga nagagamit o napapakinabangan. Halimbawa, subukan mong i-review ang monthly subscriptions mo at mga automatic payments. Baka may mga streaming apps ka na bihira mo nang buksan o delivery memberships na hindi mo naman ginagamit. O baka naman, may online shopping habit kang pwedeng bawasan. Yung mga add to cart na hindi mo naman kailangan pero nabili dahil sale daw. Ang mga ganitong maliliit na gastos kapag pinagsama-sama, malaking halaga rin yan. Halimbawa, kung nakakabawas ka ng higit 500 pesos kada linggo mula sa unnecessary spending, sa isang taon, makakatipid ka ng higit 24,000 pesos. Pera na sana yun para sa emergency fund o maliit na puhunan. Ang punot dulo nito ay, ang smart money move ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng income, kundi sa pag-alis ng mga bagay na hindi nakakatulong sa pagyaman mo. Kasi habang mas magaan ang gastos, mas maluwag ang daloy ng pera at mas madali kung makaipon o makapag-invest. Number 5. Invest in your financial growth. Kung may isa mang smartest move na pwede mong simulan bago pumasok ang 2026, yan ay ang pagpapalago ng sarili mong kaalaman patungkol sa pera. Dahil kahit gaano kalaki ang kinikita mo ngayon, kung hindi mo alam kung paano ito i-manage, mauubos at mauubos din ito. Marami ang nag-i-invest sa bagong phone, bagong kotse, o bagong outfit. Pero kakaunti lang ang nag-i-invest sa sariling growth. Ang totoo, ang pinakamahalagang asset mo ay hindi ang wallet, kundi ang utak mo. Kapag mas matalino ka sa pera, kahit maliit ang kinikita mo, mas marunong kang magpalago at magplano para sa kinabukasan. Halimbawa, simulan mong magbasa ng mga financial literacy books tulad ng Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki or The Psychology of Money ni Morgan Housel. Manood ng money tips content sa YouTube or TikTok. Pero piliin mo yung mga credible at educational creators. Tulad sa channel na ito. Pwede ka ring sumali sa webinars o online courses tungkol sa investing, budgeting, or freelancing. Hindi mo kailangang gumasto ng malaki. Minsan, libre nga lang ang impormasyon nito. Pero napakahalaga ng epekto. Ang punot dulo nito ay, ang kaalaman ay hindi basta dagdag impormasyon. Ito ay puhunan sa tamang desisyon. Kapag alam mo kung paano gumalaw ang pera, hindi ka basta nadadala sa hype, sa utang, o sa get-rich-quick scams. Mas nagiging maingat,
at mas confident ka at mas handa sa mga financial challenges ng taong 2026.